Mga kabayan, nanindigan si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei na magpapatupad sila ng bagong yugto ng kontrol sa Strait of Hormuz sa gitna ng umiiral na ceasefire sa Amerika. Ayon kay Khamenei, hindi nila isusuko ang kontrol nila sa naturang lagusan na dinadaanan ng 20% ng supply ng langis sa mundo. Matatanda ang inanunsyo ng Iran ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos silang magkasundo ng Amerika para sa isang ceasefire. Pero inakusahan sila ni US President Donald Trump na naniningil umano ng toll fee sa mga dumaraang barko. Samantala, umani ng atensyon online ang bagong inilabas na video ni Attorney Libby Baligod, legal counsel ng 18 dating sundalo, kung saan makikitang may mga lalaking nagbubuhat ng mabibigat na maleta at isinasakay sa isang helikopter. Sa video na ibinahagi sa kanyang social media account, makikita ang isang helikopter na nakaparada habang bukas ang cargo compartment nito. Ilang individual na naka-reflectorized vest ang tila abala sa pagbubuhat ng malalaking maleta papasok sa aircraft. Kapansin-pansin sa mga eksena na ang mga maleta ay tila mabigat at kinakailangang buhatin ng 2 o higit pang tao. Sa kapsyon ng kanyang post, iginiit ni Baligod na ganyan kabigat kung puno ang medium. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Prince. Gov, update na lang po sa affidavit na pinasusumiti sa iyo ng Senado. Dala ko noon pero alas 9 pa lang pinigil na ako eh. Ang sabi sa akin, pupunta ako doon sa 7 hanggang alas 5 ng ang hapon. Alas 9 may sulat na hindi matutuloy. So wala po akong kasalanan doon, nakahanda po ako. Nandun po ang affidavit ko. Ibibigay ko anytime na hihingin ni Senator Lacson. So babalik ka po ba ng Senado? Babalik ako. Gusto ko pumunta. Sila pumigil eh. Ano po ang dahilan? Bakit hindi tinunod? Yung committee raw. Ano po? Pero yung affidavit na sinasabi, nakahanda ako, nandun ako sa palapit lang sa Senate. Nag-aantay lang ako ng oras dahil alauna naman sila pupunta. Alas 9, dumating na yung sulat na hindi matutuloy. Pwede po ba i-share nyo sa amin kahit konti lang tungkol doon sa affidavit na isasubmit ninyo? Ay, hindi pwede, sila lang pwede bumasa noon ng affidavit. Dok, pero ready po kayo o pupunta po talaga kayo sa flood hearing ng hearing? Kung tawagin ako dahil pupunta ako talaga. Para makatulong. Dahil sila naman nagsabi na isumbong sa Pangulo, isusumbong ko sa Pangulo. Sakali. Banggit po ba kayong malaking personality na sangkot sa flood control, Dok? Of course, yung mga responsible dyan. Senator, Congressman, Mayor? Hindi muna dahil doon na lang para di ma-preempt yung hearing. Pero napirman yun yung affidavit? Napirman na notaryo na, nakadotaryo na. Naka-ready po ako noong alas 7, dahil alas 7 nung sinabi. Hanggang alas 5 ng hapon. Alas 9 may dumating ng text na hindi na matutuloy. Tama, iniwan nyo na po doon, Go? Ha? Affidavit, iniwan nyo na po doon? Or Hindi ko na binigay. Kinansel nga eh. Kailan nyo po balak isubmit po agad personally? Kung anong sabihin nila. Nag-usap na ba kayo ni Senator Nag-usap Lacson kami ulit? noon, submit mo yung mga affidavit mo sa 7, sabi. Nandun na ako sa lugar na yon, hindi ko naman pwede puntahan doon, walang tao ron. Alas 9, may text na sa bahay na hindi pa tutuloy. Pero recently, sir, may Ha? communication na ba kayo ulit ni Senator Lacson? Wala pa, ang sinabi nila, hindi pa sigurado kung kailan. Hindi kaya nararamdaman nila na meron kayong malaking pasabog kaya Kaya hindi ko lang alam, pero ang rason nila, hindi pa approve ng committee. Hindi naman na-approve ang committee kung sino-sino lang gustong patawag doon eh. Bob, ang katanungan ko, ano po masasabi niyo regarding kay sa kanya? Wala muna, pagdadasal ko siya. Okay. Thank you. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng reaction analysis hinggil sa balita na inilabas kanina ng Office of the Ombudsman, kung saan na mahilig talaga ito si Ombudsman Boying Rimulya magpasabog ng kanyang mga announcements sa media. Hindi siya makapag-antay at mukhang atat na atat siya na kilitiin ang atensyon ng publiko
sa pamamagitan ng kanyang media and press briefing. At kanina nga inanunsyo niya na sa darating na buwan ng May, dapat sa May niya na lang inannounce. Bakit matagal pa? May pagbabago pa at makapaghanda pa ng maniobra, lalo na si Tambaloslos nang inannounce kanina po ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nakahanda na at inaayos ang final case build-up phase o ang pagbubuo ng mga kasong isasampa like plunder o pandarambong, which is a non-bailable offense. Multiple counts ba ito? Hindi natin kanina na liwanagan. Plunder ang kaso. That's a high crime. Sapagkat yan po ay non-bailable, heinous crime po yan. At ang tinatarget, according to the press statement na inilabas po ni Ombudsman Rimulya, si Martin Tambaloslos at si Senator Chis Escudero. Aba, may kaugnayan daw ito sa mga nangyaring pangsindikato sa budget na nangyari sa Kongreso, kung saan si Tambaloslos ang itinuturo mismo ni Saldico na pasimuno sila ni Marcos na kanyang pinsan upang gawing sindikato at istafa, panluloko at panlilinlang ang ating budget, no, mula 2023, 2024 at 2025. That is still a matter to be expected with a lot of changes dahil nga maaga itong inanunsyo ni Boyeng Rimulya. Huwag nating kaligtaan o kalimutan ang mga factors of personal variable relations, no, na magkasangga at magkahalong dikit itong si Rimulya, sila Marcos at sila Martin Tambaloslos, no? Ang isa dyan na nag-uugnay kay Boyeng Rimulya at binulgar na rin po ito ng maraming beses ng mga nasa fraternity nila, magka-fraternity brad po sa UP si Boyeng Rimulya at si Martin Tambaloslos, no? Iwan ko paano natanggap yan sa UP si Rimulya at si Tambaloslos kung ganyan ang mga values na mayroon sila ngayon nung nasa gobyerno na sila. Itong si Tambaloslos at si Boyeng Rimulya ay magka-brad sa fraternity na Upsilon. Upsilon Phi Sigma sa UP. I think the Upsilon Phi Sigma or Upsilon Phi Sigma or Phi Sigma, whatever pronunciation that they take, Upsilon po ang tawag sa kanila. Mga fraternity brad nila sila Marcos Sr., sila Ninoy Aquino. Yan mga magka-fraternity brad yan sila, mga kababayan. So, hindi natin pwedeng kaligtaan ang ganyang personal na ugnayan po ni Boyeng Rimulya at nila Tambaloslos. Kaya sa matagal na panahon, pinagtatakpan at iniiwas nila Rimulya at nila Marcos na dudugtong ang tinatawag po na criminal trails o yung daloy ng mga gawaing kriminal patungkol sa malawakang pandarambong at malakihang korupsyon na dudugtong kina Marcos at Romualdez. Sapagkat kapag nangyari po yan, ay tapos na po ang kwento. Pero let us also remember, mga kababayan, that specifically, the only qualification and purpose kung bakit inilagay, inappoint ni Marcos si Boyeng Rimulya with a fixed term to a constitutional body, meaning kahit si Marcos hindi po niya mapapatanggal si Boyeng Rimulya unless mag-resign voluntarily si Boyeng Rimulya or mababakante ang office of the Ombudsman na ino-occupy ni Boyeng Rimulya by way of vacancy, either death or resignation or permanent incapacity. Yan. Or impeachment. So, constitutional body po ang Ombudsman. Fixed 7 years po yan, no? Mantakin mo, kahit wala na si Marcos at si Tambaloslos, si Rimulya nandyan pa rin po bilang gatekeeper ng interest ni Marcos at nila Romualdez upang protektahan ang mga kabulastugan at kakurakutan na kinasasangkutan nitong magpinsan na ito at ng kanilang gobyerno at sindikato. We're talking about Marcos and Romualdez, of course. So abangan po natin kung may katotohanan at totoo bang seryoso na kaso
ng plunder. Again, this is non-bailable, hindi po ito pwedeng magpiyansa, lalo na kung the evidence of guilt is strong enough to establish yung conviction sa korte.